Eto na mga kabasketball, Samahang Basketball ng Pilipinas naglabas na ng Gilas Pilipinas Pool. Kai Sotto pwede palang pumirma sa isang NBA team kahit ongoing pa ang USNCAA. At Andy Gimao napakaswerte sa USNCAA opportunity. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update ng Samahang Basketball ng Pilipinas ay inilabas na nga nito ang mga pangalan ng mga players na kasama sa Gilas Pilipinas Basketball Pool para sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament na pinangungunahan nila Jack Animan, April Bernardino, Tin Cayabyab, Vanessa De Jesus, Monique Del Carmen, Casey De La Rosa, Sofia Dignadice, Jazz Hoson, Camille Malagar, Lona Osar, Ken Pastrana, Ann Pingol, Janine Pontejos, Tiffany Reyes, Alyssa Rodriguez, Jazz Salon, Angel Surada at ang kanilang head coach na si Bert BT Toes. Ibinalita na din ni Miss Erica D na out na para sa Asian Games sina AJ Edu at Dwight Ramos, habang napasama naman sa 30 na pinagpipilian si Cedric Burfield ng PBA. At patungkol naman sa mga pambato natin diyan nga sa USNCAA na sila Kai Sotto at Andy Gimao, mga kabasketball, napakaganda pala ng mga opportunity na nakuha ng dalawa na to, no? Especially yung mga katulad nila, mga international players na makapaglaro diyan nga sa USNCAA. Unahin muna natin para nga dito sa ating pambatong si Kai Sotto doon sa report na inilabas ni Jeremy Leville sa Busting Brackets ay as early as 2025 o last year ay may mga college players na o mga USNCAA players na maiko-consider na mga NBA free agent, especially yung mga newcomers gaya nila Kai Sotto, no? Na sila Sananda Pro, Luka Bogabach at marami pang iba na ayon sa kanya ay pwedeng bigyan ng isang NBA team ng kontrata kahit pa ongoing ang USNCAA season. Anytime pa nga yung pagkakasabi. Kaya marami raw talagang mga international players ang nagpupuntahan ngayon sa USNCAA dahil bukod sa NIL, no, na mas malaki talaga yung kanilang makukuha, ay magkakaroon pa sila ng mas magandang exposure sa mga NBA front office executive at yung mga decision makers. Matindi pala mga kabasketball kapag ka naglaro ka nga dyan sa USNCAA, yung exposure mo. Isipin mo yung mga nagdidisi, kasi nga karamihan dyan din nagsipag-aral eh. Ngayon mga kabasketball, ang kaibahan lang ni Kai Sotto, no, dito nga kay Andy Gimao, si Andy Gimao po mas mahaba yung panahon niya diyan nga sa USNCAA. Yung exposure niya 4 to 5 years pwede siya, depende kung kailan siya mag-decide na sumalang sa NBA draft. Habang si Kai Sotto naman limitado lang po, baka nga 1 taon lang na makakapaglaro si Kai diyan nga sa USNCAA. Yun nga lang, ang kaibahan din, si Kai Sotto po pwede na ngang papirmahin agad-agad kahit po ongoing pa etong season ng USNCAA. Pwede po siyang mabigyan ng kontrata ng isang NBA team kapag ka nagustuhan yung kanyang performance. Ayun mga kabasketball, ano masasabi nyo hanggang dyan? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.